Eto na nga mga chong, marami tayong Gilas updates. Ano nga ba ang update kay Jamie Malonzo? Okay lang ba ang nasabing Ginebra Star? Ang panimula ng panibagong era ng Gilas ni Coach Tim Cone. Matapos nga nilang i-demolish ang Hong Kong by 30 points at Chinese Taipei with 53-point lead sa FIBA Asia Cup qualifying window, ay pinatunayan nga ng Gilas na meron silang potensyal na sumabay sa international stage with the right system, tamang players at tamang head coach. At hindi nga magiging madali ang next assignment ng Gilas na Olympic qualifying tournament. Pero ano nga ba yung mga kapansin-pansin sa bagong era ng Gilas with Coach Tim Cone? Unang-una, unselfish play. Wala ngang pake yung Gilas Pilipinas players sa individual stats. Against Hong Kong ay nakapagtala nga sila ng 33 assists. Kontra naman sa Chinese Taipei ay nakapagtala sila ng 30. Napakataas nga niyan sa isang 40-minute game in FIBA. At yan nga ang dahilan kung bakit nakatanggap ng invitation yung Gilas galing sa European teams. Yan nga yung kagandahan sa sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense. Mas priority nila ang ball movement. Actually, hindi na nga halos nagdidribble ang Gilas dahil sa ikot ng bola at off-the-ball movement. Yung sistema nga ni Coach Tim na triangle offense ay nagre-require ng disiplina, unselfishness, ball movement, making extra pass, at hard work. Yan nga yung recipe para mapatakbo ng maayos ang triangle offense. At kita naman sa laro ng Gilas na nagagawa naman nila ng maayos ang kanilang trabaho. At nagpapasakop nga sila kay Coach Tim Cone. Walang hero ball dahil ang tanging goal nila ay makuha ang panalo. Isa nga sa best example na disiplinadong Gilas player ay itong si Scottie Thompson. Sa dalawang laro nila ay 3.5 points lang ang average nitong si Scottie. Pero sa dalawang laro ay meron siyang 9 assists. At yan nga ang gustong isaksak ni Coach Tim sa Gilas Pilipinas players na hindi nila kailangan ng hero ball. Ang kailangan lang nila sumunod sa sistema at magtiwala sa isa't isa. At kita natin yung naging resulta. Hindi masakit sa mata yung kanilang mga plays, may ball movement, at kitang-kita na meron ng tiwala sa isa't isa ang mga players kahit sandali pa lang silang nagkakasama-sama. Isa pa sa kapansin-pansin sa bagong era ng Gilas ni Coach Tim Cone ay walang drama. Kung noon, pahirapan ang call-up ng mga Gilas players. Yung iba nagpapalusot, kesyo injury at pagod. Pero noong si Coach Tim Cone na yung nag-take over ng Gilas, ay walang hesitation yung mga Gilas players. Noong pangalanan ni Coach Tim yung Final 12 lineup ng Gilas, ay excited yung mga players. Yung iba galing pang Japan at mabilis na lumipad pabalik ng bansa. Isa pa sa maganda sa pag-handle ni Coach Tim Cone sa ating national team ay inilalapit nga nito yung Gilas Pilipinas players sa Gilas fans. Alam na alam nga ni Coach Tim yung benefit na mayroong nakasuportang crowd sa kanilang koponan dahil ganyan nga yung setup niya sa Barangay Ginebra. Kung noon, puro bash yung natatanggap ng Gilas dahil sa napakapangit na sistema ni Chot Reyes, binuran na nga yan ngayon ni Coach Tim Cone. Ibinabalik nga nito yung tiwala ng mga Gilas fans. Kita nyo naman ngayon, masayang masaya yung mga fans at malaking boost nga yan sa moral ng Gilas Pilipinas. Sa ngayon ay ito pa lang ang simula ng Tim Cone era sa Gilas. Isang like at comment naman dyan para suportahan ang Gilas. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Ano nga ba ang update kay Jamie Malonzo? Okay lang ba ang nasabing Ginebra Star? Matapos kumalat yung viral video na nag-i-involve kay Jamie Malonzo, ay marami ang nagsasabi na tinumba lang siya ng mas maliit sa kanya. Pero ang pinakatanong, okay lang ba itong si Jamie Malonzo?
Ayon nga sa source ng Spin.ph, ay okay na okay nga lang daw si Jamie Malonzo. Mabilis nga lang mag-heal yung sugat at makakapaglaro rin ito sa Barangay Ginebra. Pero yung mahirap at magtatagal sa karir ni Jamie Malonzo ay yung kahihiyan na nangyari sa kanya. At paniguradong mahirap mawala yan sa mindset ni Jamie Malonzo. Para naman sa mga nagsasabi na bigyan ng fine at parusa itong si Jamie Malonzo dahil sa insidenteng nangyari, ay ayon sa parehong source ng Spin.ph ay hindi na nga daw bibigyan ng sanction si Malonzo dahil siya na nga daw yung nasaktan sa gulo. Pero kung si Malonzo raw yung nanakit ay ibang usapan na nga raw yan. Pero sa case raw ni Malonzo ay siya ang nagulpe at hindi na nga daw kailangan pang dagdagan yung problema ni Jamie Malonzo. Para sa akin mga chong, ay tama lang yung naging aksyon ng Samahang Basketball ng Pilipinas dahil grabe nga yung pinagdadaanan ngayon ni Jamie Malonzo na mental problem at ayaw na nga yung dagdagan ng SBP. Sa ngayon ay ang magandang balita ay okay naman na itong si Jamie Malonzo, walang injury at ready na makapaglaro sa Barangay Ginebra this upcoming All-Filipino Conference. Yung possible lang na problema na kakaharapin nitong si Jamie Malonzo ay ang kanyang sarili. Dahil panigurado, mahihirapan siyang makamove on dahil sa kahihiyan na nangyari sa kanya. At sana lang talaga ay makarecover itong si Jamie Malonzo at ma-overcome niya ang kanyang problema.